po. Ay, sorry, wala palang audio. Yan, maraming salamat no sa paalala. Naku, may audio na po. Yan, salamat po sa paalala. Maraming salamat no, Pai or Pay. Salamat sa paalala mo. At kay Art, maraming salamat din no, sa panonood. Yan. So, ito po mga kaibigan, ang ating pong title no, sa ating pong topic ngayon ay si Speaker Martin Romualdez ay dumalo na nga po sa ICI kanina, no, kaninang umaga. So, inabangan nga po siya ng mga tao, mga reporter, no, mga cameraman, at siya po ay tinanong patungkol nga po dito sa ICI. At ito po mga kaibigan, no, yung kanyang sinabi po, I am willing to do anything that will help speed up the investigation because like every Filipino, I want the truth to be established without delay, no? So yan po yung sinabi niya, no, willing daw siya na gawin ang lahat para makatulong, para mapabilis ang investigasyon. Dahil katulad din daw ng ibang mga Pilipino, ay gusto din niyang makita, no, yung ano ba talaga yung tunay na katotohanan dito sa nangyari, no, sa ating mga flood control, no, project. Bakit ba ito nagkaganito, no? So, okay. So, tingnan po natin. Okay. Ito po mga kaibigan, meron na naman pong inilabas kasi na may fake news na naman po kasi na inilabas, no? Itong mga kampo ng mga Duterte. So, tingnan po natin yung mga fake news nila patungkol po dito, no? Sa pagharap no ni Speaker Martin Romualdez dito sa ICI. So may fake news na naman po ang mga DDS, pinangunahan po ni Pulong. So tingnan po natin para kayo po ay maging aware, para alam nyo na, no? So ito, fake news alert. May pinapakalat na namang kasinungalingan si Pulong Duterte. Kesyo, gagawin daw state witness si Speaker Martin Romualdez. Fake news yan. Mismong ombudsman si Boying Rimulya ang nagsabi na walang katotohanan ang balitang yan. Ang totoo, gusto lang nilang guluhin ang isipan ng mga tao at sirain ang takbo ng malinaw at maayos na investigasyon ng ICI. Sa ating mga kababayan, huwag po tayong magpalinlang. Ginugulo na naman ng mga Duterte ang proseso para hindi lumabas ang tunay na katotohanan. Kailan kaya sila titigil sa paggamit kay Martin Romualdez para sa sarili nilang pakulo sa media? Tandaan natin, hinaharap ni Speaker Martin ang lahat ng akusasyon samantalang si Sara Duterte ay ayaw humarap sa kanyang trial. So yan po ang sabi ni mga kaibigan, no? Sabi po ni Ombudsman Rimulya, wala daw katotohanan, no? Office of the Ombudsman Jesus Crispin Rimulya warns the public against social media posts falsely stating that ex-speaker and later Representative Martin Romualdez is being considered as a state witness for flood control cases. Yan. So hindi po totoo kapag meron po kayong nabalitaan na ganyan or pag meron pong dumaan sa inyong social media na meron pong ganyan, no, huwag po kayo maniniwala dahil yan po ay fake news, no? So, ito po mga kaibigan, i-share ko sa inyo yung ito pong press conference kanina ni Yusek Claire Castro, no? Yung interview po sa kanya ng Net25 na si Eden Santos, no? Ito po, pakinggan nyo guys, no? Ang sabi po ni Eden Santos, Yusek, good afternoon po. Nanumpa na po si former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Ang sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago. Wala siyang dapat itago, bagaman hindi siya bahagi noong bicameral conference committee. Ano po? May mga lumutang din na parang ikinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Tanong yan ni Eden, no? Si Eden Santos, yung Net25 reporter. So ito naman po yung sagot ni Yusek Claire Castro. Depende po sa kanyang magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad at depende na din po sa Department of Justice kung siya ba ay maituturing na isang state witness. At ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari.
So hindi pa po natin masasabi kung siya'y pwedeng maging state witness or hindi. Yan po malinaw na malinaw. So yung pinapakalat po ni Pulong Duterte na gagawin daw state witness, ito po ay kasinungalingan, pinabulaanan po ito ni Ombudsman Boying Rimulya. Pinasinungalingan po yan, so hindi daw totoo. Kumbaga, pinapangunahan nila no, mga kaibigan, no? So saan ba galing yung state witness story na yan? DDS distributed fake news on state witness reporter, baited Yusek Castro with fake news. Yusek Castro responded to fake news, not knowing that Boying Rimulya, the ombudsman, had already exposed DDS ploy as fake news. So, the same na naman po, DDS na naman po ang may salarin ng fake news. Palagi na lang po sila yung salarin ng paggawa ng fake news, no? Wala na po silang ginagawang matino sa kanilang mga buhay, kundi magkalat na lang po ng fake news, no? So yan po mga kaibigan, yan. So kanina nga po mga kaibigan, ito po si Speaker Martin Romualdez, no? Pumunta po siya, yan. Yan, inabangan po siya ng mga tao at siya po mga kaibigan ay in-interview, no? Dami pong mga nakaabang sa kanya. So, kanina, no? Basahin ko lang yung aking pinost na opinion, mga kaibigan. Ito, may pinost ako mga kaibigan kanina, no? Ito po yun. Yan. Nakikita niyo ba yung nasa picture? Ayan. Yan, lahat nag-take ng oath. Si BP Sara Duterte, nakaupo si BP Sara Duterte, ayaw niya mag-take ng oath. Si Speaker Martin Romualdez nag-take ng oath, no? So ito po mga kaibigan, basahin lang natin yung post ko kanina. Martin Romualdez versus Sara Duterte. Let's talk about two public officials and the clear difference between them. So pag-usapan po natin Martin Romualdez and Sara Duterte at yung pagkakaiba nila, no? First, we have the Bratinella, who outright refuses to take an oath. Bratinella, na agad-agad ayaw mag-take ng oath, no? Ginagawa lahat ng paraan para hindi siya mag-take ng oath. Nagtataray at talaga namang grabe nung pinakita niya para hindi siya mag-take ng oath. Ayaw niya, no? Refuses to tell the truth. Instead, she attacks Congress, acting like she's untouchable. This is Vice President Sara Duterte. Arrogant, uncooperative, and clearly trying to hide something. She obstructed our congressman and never cooperated with the investigation. Then, there's Congressman Romualdez, who showed up immediately when called, ready to cooperate and reveal everything. He took the oath without hesitation because he knows he's telling the truth. So mga kaibigan, Congressman Martin Romualdez, pinatawag, agad-agad pumunta. Nag-take ng oath. Hindi naggalit-galit, hindi umatake, nag-take siya ng oath. Sumunod siya kung ano ang sinasabi sa kanya. It's plain as day. Between Martin and Sara, the real culprit is obvious. Who's dodging the oath? The guilty one, plain and simple, her so-called confidential funds are a clear example. The congressional investigation has uncovered mountains of evidence showing blatant misuse and potential theft. It's a joke to see DDS blindly defending Sara while all the evidence is stuck against her. While baselessly attacking SMR, the evidence speaks for itself. Yan yung aking sinulat kanina, no? Kasi naalala ko lang itong picture na to mga kaibigan kung saan si Bratinella ay ayaw talagang mag-take ng oath. Yan, no? Ito si Bratinella, Ito siya, ayaw mag-take ng oath. Lahat nag-take ng oath. Lahat. Samantalang si Speaker Martin Romualdez, ayan, nag-take ng oath. Diba?
Nung pinatawag, pumunta agad. Samantalang si Bratinella, pinatawag siya sa NBI 2 beses. Inisnab niya. Wala siyang pake. Wala siyang pakialam. Pinatawag siya sa Congress, ilang beses siya pinatawag, ilang beses siya binigyan ng panahon. Isnab. Wala siyang pake. Tapos nung umaten nga siya, hindi naman siya nag-take ng oath. Gumawa lang ng iskandalo. At yung mga congressman natin pinag-aatake. So kitang-kita natin dito mga kaibigan, no? Kitang-kita natin dito yung tunay na may kasalanan. Tapos yung trial na, imbis na humarap sa trial, anong ginawa? Pumunta sa Supreme Court 2 beses, no? Pagkatapos pinadeklara na unconstitutional yung kanyang impeachment. Alam niyo mga kaibigan, ito sasabihin ko sa inyo, si Speaker Martin, malilinis niya ang pangalan niya. Sa totoo lang. Kasi very cooperative siya mga kaibigan. Pumupunta siya, nagtitake ng oath, very cooperative siya. Malilinis niya ang pangalan niya. Pero si Sara Duterte, never. Habang buhay, tatatak sa utak at sa puso ng mga Pilipino na siya ay nagnakaw. Nagnakaw. Tatatak yan hanggang 2028. Kaya hindi siya mananalo dahil siya ay isang magnanakaw. Remember yung kanta ng mga Gen Z kay Sara Duterte? Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Sara, Sara, magnanakaw. Magnanakaw si Sara. Di ba yan yung kanta ng mga Gen Z noong September 21? Kasi nga, pinigilan niya yung trial. Na yung trial na yan sana yung pagkakataon para mailahad niya kung ano man ang katotohanan na alam niya. Yan sana ang pagkakataon niya para malinis niya ang kanyang pangalan. Pero ayaw niya ng trial. So obvious. Bakit ayaw ng trial? Kasi guilty. Guilty, kaya ayaw ng trial. Yun lang naman yun . Ang taong ayaw humarap, ang taong ayaw mag-take ng oath, guilty. Kasi kapag nag-take ka nga ng oath, kailangan mo magsabi ng totoo. Kapag humarap ka nga naman sa trial, kailangan mo magsabi ng totoo. Kaya di ba, sa dinami-dami ng akusasyon laban kay Speaker Martin Romualdez, ng isang ebidensya, wala, no? So gusto ko pang basahin, no, yung ito Tagalog to, yung aking sinulat, no? Kanina, aking pinost tungkol din kay Speaker Martin Romualdez, no? Kasi ito, opinion natin, no? Yan, to. Guys, kasi si Speaker Martin Romualdez ang pinagbibintangan niya. So, opinion ko lang ito, ha? Ito. Kung totoo ang mga bintang laban kay Speaker Martin Romualdez, kung totoo ang mga bintang ni Sara Duterte, Chis Escudero at ng mga DDS, ay bakit hindi nila kinakasuhan si Speaker Martin Romualdez? Ilang weeks na siyang nagbitiw as Speaker of the House. Hindi na siya powerful. Pero bakit hindi siya magawang kasuhan ng mga DDS? Simple lang, dahil lahat ng bintang nila ay puro kasinungalingan at laway lang ang puhunan. Walang datos, walang ebidensya, walang katotohanan. Hindi natin ipinagtatanggol si Martin Romualdez, pero gamitin natin ang ating utak. No? Di ba kung talagang sure sila na may kasalanan at meron silang ebidensya para ipin down si Martin Romualdez, hindi ba dapat ay mabilis pa sa 4:00 ang pagsasampa nila ng kaso? Lalong-lalo na, hindi na powerful si Martin Romualdez. Diba? Diba dapat hindi sila mag-aatubili na magsampa ng kaso kay Martin? Pero dahil wala ngang ebidensya, kaya lahat ay gusto lang nilang paingayin sa social media para siraan ang reputasyon ng speaker. In short, ayaw nilang magsampa ng kaso sa korte. Gusto nila
mag-ingay lang sa social media, siraan ang reputasyon ni Martin Romualdez. Kasi wala naman silang intensyon na magsampa ng kaso dahil wala naman silang ebidensya. Gusto lang nila sirain ang reputation ni Martin Romualdez. Yan. Bakit nila ginagawa yan? Anong dahilan? Bakit nila kailangan sirain ang reputation ni Martin Romualdez? The real score is gusto nilang sirain ang Pangulo at ikonekta sa Pangulo ang lahat ng korupsyon sa DPWH projects. Make sense? Oo nga naman. Kapag nasira nga naman nila si Martin Romualdez at nasira nila sa social media at naniwala lahat ng mga tao na corrupt at siya na ikukonekta nila kay Bongbong Marcos, nating presidente, aba, matutupad na ang pangarap ni Sara Duterte na ma-impeach ang ating presidente. Kitang-kita ang ginagawa nitong mga DDS na to. Kitang-kita kung ano ang mga intensyon ng mga DDS na to. Diba? Kayo mga DDS, tanungin ko kayo. Kapag ikaw ay inakusahan, katulad kay Sara, tanungin ko kayo ha, ang daming mga ebidensya lumutang, solid evidences ng pagnanakaw. Tapos meron siyang impeachment trial. Tanungin ko kayo, tama ba ang ginawa ni Sara? Nagginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para ipa-archive ang trial? Tama ba yun? Tanungin ko kayo mga DDS, tama ba ang ginawa ni Sara? Na ginawa niyang lahat ng kanyang makakaya para ipa-archive, ipabasura ang impeachment? Tama ba yun? Hindi kayo makasagot na. Walang sumasagot sa akin. Walang sumasagot. Yung isa, tumigil ka na. Diba? Wala kayong sagot. Hindi nyo masagot. Wala kayong masagot kung tama o hindi. Sige nga. Gusto kong marinig. Sabi ni Cobron, tama daw. Okay, tama ang sagot mo. Bakit? Sabihin mo nga sa akin, bakit tama ang sagot mo? Bakit tama? Bakit tama na ipa-archive ni Sara Duterte ang kanyang impeachment? Sige nga. Sagot. Bakit tama? Sara, huwag ka masyado maingay, Sara. Naririnig mo yung pangalan mo. Kaya nag-iingay ka dyan, ha? Sara. Ang ingay ni Sara. Naririnig kasi niya yung pangalan niya na tinatawag Sara. No? So, COA mismo nagsabi, kailan sinabi ng COA na walang kasalanan si Sara Duterte? Kailan sinabi ng COA na walang kasalanan si Sara Duterte? Kailan? Wala kayong masabi. Never sinabi ng COA na walang kasalanan si Sara Duterte. At kahit nga mismo ang Korte Suprema, Sara, huwag ka maingay, nang idiniklara nila na unconstitutional ang impeachment ni Sara, never nila sinabi na si Sara ay walang kasalanan. Ang tinakil lang dito ng Korte Suprema ay yung sinatawag nilang 1-year rule ban. Na keso lumabag daw sa 1-year rule ban, no? Kaya daw na ideklara na unconstitutional. Pero pagdating doon sa merito ng kaso, no, the merit of the case, ay walang sinabi na walang kasalanan si Sara. Dahil nagsusumigaw ang ebidensya na siya ay merong kasalanan. Kaya nga, etong ginawa ni Sara, na ginawa niya lahat ng kanyang makakaya para ipa-archive ang kanyang trial, ay isang mali na desisyon. Kita mo, habang lumalapit ang 2028,
habang palapit ng palapit ang 28, kitang-kita na natin na si Sara Duterte ay pabagsak ng pabagsak. Saan lang naman siya umaangat? Publikus. Kasi yung publikus malutikiya yun. Propaganda machine ng mga Duterte. Doon lang siya umaangat sa propaganda machine ng Duterte. Pero sa mga tunay na mga survey na katulad ng mga SWS, hindi siya umaangat. So yung ginawa ni Sara Duterte na pagpapa-declare na unconstitutional ang kanyang impeachment ay isang malaking pagkakamali. Kasi yun na sana ang paraan para maggamit niya yung platform ng trial para masabi niya ang lahat ng mga, i-debunk niya lahat. Total, meron siyang 16 na lawyers. Pero, siguro meron sa kanya nakapag-advise na, BP Sara, kahit may 16 o 20 ka pa na lawyer, hindi ka mananalo. Kaya, tirahin na lang natin yung legality. No? Tirahin na lang natin yung legality, ipa-deklara natin na unconstitutional kasi kahit meron kang 100 na lawyer, hindi ka mananalo sa impeachment. Lalabas at lalabas ang katotohanan na ikaw ay nagnakaw. Kaya malamang yun ang ginawa ni Sara. Kaya naduwag siya, yung sinabi niya na I want a bloodbath ay naging bubble bath. Pasabi-sabi pa siya na last year, no, sinabi niya, ready na daw sila sa impeachment. Tapos, nagsalita na naman siya early this year, no, na maganda ito, may impeachment kasi ito yung tamang platform na masasabi ko lahat ng mga gusto kong sabihin, etc., etc. Mapagtatanggol daw niya yung kanyang sarili kasi meron siya mga lawyers, etc., etc. Tapos, yung pangalawa, sabi niya, maganda to kasi I want a bloodbath. Tapos, nung bandang huli, ayun, naduwag. Ginawa lahat ng paraan para madeklara na unconstitutional. Bakit? Kasi meron sa kanyang nakapagpayo na BP Sara, hindi kakayanin to. Kahit 100 o 1 million pa ang lawyer mo, hindi ka kayang isalba ng mga lawyer mo kasi kitang-kita ang nagsusumigaw ng ebidensya na talagang may pagnanakaw, na talagang mali ang ginawa mo. Kitang-kita guys doon pa lang sa ginawa niya na inutusan niya ang kanyang mga SDO na ibigay ang pera kay La Chica, doon pa lang maling-mali na yun. Kasi ang nagdi-disburse ng pera ay ang SDO at hindi ang BPSG. Doon pa lang maling-mali na yun. At doon pa lang sa ginawa niya ang pag-bribe sa kanyang mga matataas na mga empleyado, maling-mali na yun. Bribery yun. Puro pagwawaldas ng pera natin, si Buday Sara, daming lawyers, sino nagbabayad? Di tayo mga Pinoy, galing sa taxpayers' money. Yan, GAGO, mga DDS. Yan, sabi po ni I am Pink. Correct ka dyan, I am Pink, no? Mga GAGO sila, correct ka dyan, no? So, and guys, no, kaya ang mga Pilipino, hindi mawawala sa puso at isipan ng mga Pilipino na si Sara ay isang magnanakaw. Pero itong si Speaker Martin Romualdez, malilinis niya ang kanyang pangalan. At guys, pag nangyari na nalinis niya ang kanyang pangalan at gusto niyang tumakbo sa 2028, malamang sa malamang, mas mauungusan pa niya si Sara. Kasi si Sara, wala na yan, bagsak na yan. Sirang-sira ng imahe ni Sara, guys. Kasi wala kitang-kita Kitang-kita kasi na hindi siya sumasagot sa trial. Pinapadeklara na unconstitutional. Kapag pinapatawag siya sa mga hearing, hindi siya sumasagot. Ayaw niya mag-take ng oath. So, kitang-kita yung mga ebidensya. Tanga na lang, no? Ito, makinig kayo tanga na lang yung mga tao na gusto pa siyang iboto. Tanga na lang talaga. Bobo na lang talaga ang mga tao na gusto pa rin siyang iboto.
Kasi nga, ganyang klase, iboboto mo, ayaw ng accountability, ayaw sumagot sa mga patawag sa hearing, mapa Senado, mapa NBI, kahit ano, ayaw pumunta. Guys, lawyer, pero hindi sumusunod sa batas. So doon pa lang mga kaibigan kaya si Sara, basang-basa na yan, talagang lagpak na yan mga kaibigan. Yung kanyang ambisyon na maging presidente sa 2028, walang pag-asa yan guys. Hindi yan magkakaroon ng pag-asa na mananalo sa 2028. Bagsak na yan mga kaibigan. Lagpak yan sa totoo lang. Hindi iboboto ng mga Pilipino ang isang vice-presidente na magnanakaw. Magnanakaw siya. Kasi kung hindi siya magnanakaw, bakit takot siya sa trial? Kung hindi siya magnanakaw, bakit hindi siya pumupunta sa mga hearing? Magnanakaw siya. Yun ang katotohanan. Magnanakaw. Oh. Kita mo nga si Speaker Martin Romualdez namin, no? Kumaharap sa kahit saan. Oh, sabi niya, gagawin niya ang lahat, makikipagtulungan siya para mabilis na matugunan yung itong investigasyon. So, ang Speaker Martin Romualdez namin, mabuting tao, no? Mabuting tao. At alam niya na wala siyang kasalanan, kaya nag-take siya ng oath, 'di ba? Yun ang mabuting tao, mga kaibigan, no? So, itong mga DDS ngayon, mga kaibigan, talagang sila ngayon, yung atat na atat sila. Kasi mukhang hindi yata mangyayari yung gusto nila na makulong hindi talaga mangyayari yung gusto nila na makulong si Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi unang-una mga kaibigan, wala naman sa BICAM si Speaker Martin Romualdez. Wala siya sa BICAM. Kanina nga, nanood ako kanina sa kay Attorney Enzo Recto. Attorney Enzo Recto Bunyog. No? Kasi kahit kakamping yan, kasama namin yan, si Attorney Enzo. No? Pag meron kaming mga rally, no? Katulad nung nag-rally kami ng Sara resign, tapos Sara resign sa DepEd, pagkatapos impeach Sara Duterte, yan kasama namin si Attorney Enzo Recto, tsaka Bunyog, tsaka yung iba-ibang mga rally sa Senado, kasama namin yan, no? Magkakaano kami, kumbaga may grupo kami at meron kaming GC. So nanood ako kanina kay Attorney Enzo Recto, at yun nga, tinapik niya tungkol nga dito sa BICAM. At nakita niya mga kaibigan, ako, noon ko pa nakita kasi meron akong copy dito pero siya, parang lately lang niya nakita kung sino yung mga senador at congressman na pumirma sa BICAM at kung sino yung mga senador at congressman na nandoon kasama sa BICAM. So yun nga, tinapik niya mga kaibigan at nakita niya mismo doon ang kanyang mata na si Speaker Martin Romualdez ay hindi po kasama sa BICAM. Wala ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez sa BICAM at wala din ang kanyang pirma. Alam niyong nandun? Chis Escudero, Saldico. At may mga pirma pa. At may mga ibang senador, may mga ibang congressman. Pero wala ka makikitang Martin Romualdez. Kaya nga mga kaibigan, malamang sa malamang magwawala si Chis Escudero kasi siya talaga mga kaibigan, siya talaga ang mapipin down dito, Chis Escudero. Siya talaga ang mapipin down kasi andyan yung kanyang pangalan at siya ang pumirma. At saka si Saldico, syempre. So, kitang-kita natin, wala si Speaker Martin Romualdez. Paano niyo ipipin down si Speaker Martin Romualdez? Sasabihin niyo, ay kung hindi alam ay imposible naman na hindi alam ni Romualdez yan. Sasabihin niyo, tiyak, imposible hindi alam ni Romualdez kasi siya ang kasi siya ang speaker paano kung sabihin naman ni Speaker Martin Romualdez na yung syempre si Chis at si ang sabi guys ni na Deputy Speaker Puno, si
Saldico daw at saka si Chis Escudero yung pinakahuli na tao ang nag-finalize. So sila yung nag-finalize. So sa tingin nyo kung ako yung speaker, sa tingin nyo, pakikialaman ko pa yun? Guys, kung ako yung speaker, hindi ko na rin siguro pakikialaman yun kasi nandun si Chis Escudero. Chis Escudero, Senate President. Mas mataas yung level niya, mga kaibigan. Mas higher, kumbaga lower house, tapos merong higher. Ang Congress, lower house. Yung mataas naman na Kongreso ay Senado. So, kung ako si Speaker Martin Romualdez at nakita ko ang ginawa ni na Chis Escudero, malamang mananahimik na rin ako, hindi ko na rin yung pakikialaman. Bakit? Kasi mga kaibigan, mas mataas si Chis. Siya yung Senate President. Siya yung pinaka namamahala sa BICAM. Hindi naman si Speaker Martin wala naman si Speaker Martin sa BICAM. Oh, make sense? Oh. So, kahit kung ako si Speaker Martin, hindi ko na rin pakikialaman yun. Kumbaga magtitiwala na lang ako kasi ayan Senate President ang Senate President na ang nagano. Oh. 'Di ba? Make sense mga kaibigan? Kaya hindi niya pwedeng pin down si Speaker Martin Romualdez dahil sasabihin niyo lang na ay kung hindi naman mangyari yan kung hindi pinayagan ni Martin Romualdez, hindi naman mangyari yan eh. Meron ba tayong batas sa Constitution na pwedeng ikulong ang isang tao dahil sa pinayagan niya mangyari yon? Tingnan niyo kung may batas tayo dun sa Constitution na ikukulong yung tao dahil sa pinayagan niya na nangyari na nagkaroon ng ganong insertions. Tingnan niyo nga kung may batas na ganon. Sa pagkakaalala ko, wala tayong ganyang batas. So paano niyo ngayon ipapakulong si Martin Romualdez? Kung kitang-kita, wala yung pangalan niya sa BICAM, wala yung kanyang pirma, as in wala, at hindi siya kasama sa BICAM at ang daming mga kongresista, ang noon pa man ay nagtataka kung bakit sinasama si Martin Romualdez na mismo sila nagsasabi, hindi naman kasama sa BICAM si Martin Romualdez, bakit isinasama at pilit na idinadawit sa flood control project scam na yan. Oh, di ba? Kaya itong sasabihin ko sa inyo, ang maaring mapin down dito, ang talagang very clear, Chis Escudero. Bakit? Nakita niyo naman yung di ba, yung kung sino yung may malaking insertions. Chis Escudero lahat. At kita mo pangalawa yung lugar niya, pangalawa ang kanyang lugar sa pinakamalaki na budget sa flood control. Una sa Bulacan, Joel Villanueva. Sino ba si Joel Villanueva? Kilala na malapit na kaalyado, kachokaran ni Chis Escudero. Oh, Joel Villanueva. Bulacan, pinakamalaki ang budget ng insertion na inilagay. Pangalawa, yung Sorsogon kay Chis Escudero. Oh, meron ba diyang Martin Romualdez? Doon sa nakita ko, mga insertions, walang Martin Romualdez doon. Wala akong nakitang Leyte doon. Oh. Paano nyo ipipin down si Martin Romualdez? Kung wala namang insertions, wala namang pinondo doon sa kanyang Leyte na flood control. Paano nyo ngayon ipipin down? Nangunguna, Joel Villanueva, pangalawa, Chis Escudero. Napakalaki ng insertions. Oh. Paano nyo ipipin down? Sabihin nyo, kasi, speaker, bakit niya pinayagan? Ito tanungin ko sa inyo, nandoon
ang namamahala ng BICAM, Cheese Escudero. Wala namang pakialam si Speaker sa BICAM eh. Cheese Escudero, Senate President. Oh. Remember, ito sabihin ko sa inyo mga DDS pag may mga bill, pagkatapos first, second, third reading, okay na sa Congress. Okay na sa Congress, batas na sa Congress, no? Okay na yung bill. Ngayon, dadalhin sa Senate. Pagdating sa Senate, ayaw ng mga senador, ibabasura nila. Oh. Sino ngayon ang mas may power? Yung Kongreso ba o yung Senado? Yung Senado. Kasi kahit na yan ay approve sa Congress, pag ayaw ng Senado, wala kayong magagawa. The same with impeachment. Sara Duterte, impeach na siya sa Congress. Pagdating sa Senado, ayaw nila. So wala tayong magagawa, walang trial. Bakit? Mas mataas ang Senado. So paano nyo sabihin na kasalanan ni Martin, ayan o si Cheese Escudero, mas mataas siya, di ba? Di ba mas mataas siya? Make sense? Yun ang katotohanan. Kaya nakakaawa kayo ng mga DDS na ang gusto nyong ipin down si Martin Romualdez. Pero hindi mangyayari. Dahil walang involvement si Martin Romualdez sa flood control at sa insertion, wala siyang involvement sa BICAM. Yan ang katotohanan. Sabi ni Dork Squad, paulit-ulit sinasabi mo, kailangan kong ulitin kasi mga bugok kayo ng mga DDS. Kaya kailangan kong ulitin kasi bugok kayo ng mga DDS. Kung hindi na kailangang ulitin, kaso mga bugok kayo, hindi nga my God, ulit-ulit na nga ako, kahit makasampung ulit na nga ako, hindi pa rin kayo makaintindi. Sa sobrang kabugukan nyo eh. Diba? Bugok kayo. Diba? Okay. Ano ba? Yan. So yan So yan. Sabi ng ibang mga dito. Ito, ang sabi ng mga DDS, no? Merong nagsabi kasi na DDS na ginawa daw na hindi pinapublic, hindi live stream, no, ang ICI kasi para daw kay Martin Romualdez. Tingnan nyo gaano kayo katanga. Makita nyo kung gaano kayo katanga. Sa tingin nyo ba po proteksyonan ng ICI si Martin Romualdez? Ito, kilala nyo to. Itong inilagay ni PBBM. Sino to? Rogelio Singson. Kilala niyan. Isa yan sa inilagay ni PBBM sa ICI. Di ba? Alam nyo ba kung sino yan si Rogelio Singson? Isa din siyang DPWH Secretary sa panahon ni Pinoy. Dilaw po ito, dilaw. Hindi po ito Marcos. Alam niyo ba na mostly na inilagay ni PBBM sa ICI ay dilaw? Inclined sila sa dilaw. Hindi po Marcos. Paanong mangyayari na poproteksyonan ng ICI ang isang Romualdez? Hindi po sila maka-Marcos at hindi rin sila maka-Romualdez. Sila po ay dilaw. Yung mga nandun, appointed pa sa panahon ni Pinoy. Diba? Kung gusto ni PBBM kung gusto ni PBBM talaga na
proteksyonan yung sarili niya at saka yung pinsan niya. Aba, ang ilalagay niya dyan, mga loyalista. Yung may mga kulay pula ang ilalagay niya dyan. Pero bakit hindi ginawa ni PBBM yun? Kasi ang gusto ng Pangulo, patas na investigasyon, fair, patas na investigasyon ang gusto ng Pangulo. Kaya hindi siya naglagay ng pula. Kasi mababahiran. Ang sabihin, ay, kaya kasi pula kasi yan eh. Baka Marcos yan eh. Eh, ang Pangulo natin, matalino naman yan, di ba? Kahit na kayong mga DDS ay inyong ini-small ang Pangulo natin, pero mas matalino naman yan kaysa kay Sara na bugok. Di ba? Kaya hindi siya nag-appoint ng mga tao na identified sa mga pula dahil mababahiran. Sasabihin, ay kaya walang kaya hindi makulong si Romualdez kasi yan kasi makamarcos yung mga diyan nasa ICI eh. Ayaw yon ni PBBM ng ganun. Kaya ang inilagay niya dyan, more on dilaw. Di ba? Sabi nung isa, si BP Sara, abogado. Abogado ba talaga? Bakit parang nasa kanto lang? Bakit parang walang alam? Parang hindi marunong sa batas. The way she talk, the way she act, the way she react on everything, para lang siyang nasa kanto. Walang talino, bugok. My God, ngayon ko nga lang na-realize, matalino pala si Leni Robredo. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Leni Robredo at saka si Sara, no comparison. Matalino pala si Leni. Ngayon ko lang na-realize. Noong mga panahon na yun kasi bulag ako eh. Bulag ako sa katotohanan. Akala ko lutang si Leni, akala ko bugok. Yun pala, ang bugok pala ay si Sara. Di ba? Bugok pala si Sara. Di ba? So, ito pa. Ang sabi ni Singson, no, tinanong siya ni Karen Davila, bakit ayaw niyong i-live stream ang inyong investigation? So sabi ni Karen Davila, meron bang mga pulis o investigador na nila-live stream yung kanilang inimbestiga? Wala, di ba? Yun ang sabi ni Singson. Kasi sila daw, hindi daw sila katulad sa Blue Ribbon Committee, doon sa Kongreso, hindi daw nun. Yung sa kanila daw, more on investigation. May mga Exhibit 1, Exhibit 2, Exhibit 3, mga investigasyon na hindi mo pwedeng ipapublic dahil maaring matamper yung mga ebidensya, maaring maharang yung ebidensya, maaring yung mga witness takutin ng mga tao na involved na makakarinig, ganun, si pala nag-a-appear na pala siya dyan para sige, natin, takutin natin to. Di ba? So, tama po si Singson, no, na hindi po pwedeng i-live stream kasi nga more on investigation sila, talagang investigasyon. Hindi yung hearing-hearing na katulad na ginagawa sa Blue Ribbon Committee at saka sa Congress. Hindi ganon. Yung sa kanila, mabilisan to. Talagang imbestiga to. Imbestiga. Talagang latag ebidensya, pirma-pirma ng mga affidavit, pagkatapos recorded, lahat yan. Lahat daw yan recorded. Kasi pagdating ng araw na okay na lahat,
pwede yang i-live stream. Hindi live stream, kundi pwede yang i-post sa social media. Recorded daw lahat yan. Tama nga naman. Kasi nga, kapag naka-live stream, ang daming hadlang yan. Maraming hadlang yan. Lalo na kapag yung mga Duterte na ang natatamaan, gagawa at gagawa ng lahat ng paraan ng mga Duterte para ipatigil yung investigasyon na yan at para guluhin ang investigasyon. Alam naman natin mga ugali ng mga DDS. 'Di ba? Ayaw nilang maimbestigahan sila. Oh. 'Di ba? Kaya tama lang 'yan, no? Tama lang 'yan, guys. Sara Lustay, presidente ng impyerno. Correct ka dyan. Tama ka. Si Sara Lustay, presidente talaga siya ng impyerno. No? Correct. Tama po kayo. Yan, kayo mga didilis, ang iiyak kasi kahit ano gawin nyo, hindi nanalo yung magnanakaw yung mga amo. Correct. Tama ka. Virgin Cleope, tama ka sa sinabi mo, hindi ba nanalo ang mga magnanakaw nilang amo? Diba? Yan. Correct, no? Malakas lang sa Senado, kaya di nakulong. Yan. Sara, reyna ng korupsyon, milyon-milyon na budget, wala pa isang buwan, waldas na. Dens MTV. Tama ka, Dens. Correct ka dyan, no? Tama ka talaga. Bribery. Yan, bribery ang ginawa ni Sara Duterte. Correct. No? Bribery ang ginawa ni Sara Duterte na nagbibigay siya ng mga white envelopes, no? Biruin mo ha, dami. Mga tauhan niya, binibigyan niya ng white envelopes, no? Yung mga matataas sa mga ranggo, mga kaibigan, no? Para kapag meron siyang gusto, ay sige, hindi makakatanggi, no? Ang kanyang mga tauhan. Pag meron siyang gustong favor. Bribery. Yan. Julito Taroy, ma'am, shout out sa'yo. Yan, shout out din po sa inyo, no? Julito. Puchi Ming, ang totoong lutang ay si Sara, hindi si Leni Robredo. Tumpak, lutang talaga si Sara. Si Sara ang lutang, hindi si Leni. Yan. Okay. Iyak talaga yung mga DDS. Iyak talaga sila. Marlon Adlawan, tama po kayo. Tumpak, no? Yan. Yan po, no? Ang daming ano kasi mga kaibigan, no? Ang daming binibintang ng mga DDS pero hindi nila kayang patunayan, no? Puro lang sila bintang-bintang pero walang patunay, 'di ba? Yan. So, yun po mga kaibigan, no? Yun po natin 'to. Okay. Okay. Ito po mga kaibigan, yung sinabi po ni Speaker Martin Romualdez. Ano natin ulit sabi po niya, I am here to cooperate fully and help uncover the truth. Wala akong itinatago at walang dapat itago, Romualdez said. He explained that while he was not part of the bicameral conference committee that finalized the budget, he was ready to share what he knew to assist in clarifying the issues being examined. So, pagpunta po niya doon, pinaliwanag niya sa ICI kung paano ginawa yung BICAM. At sabi nga niya, wala siya doon. Wala talaga siya doon. Mga kaibigan, yung nag-finalize po ng budget ay 2 tao lang. Si Cheese Escudero at saka si Saldico. At kung titingnan natin, between Cheese Escudero and Saldico, dapat guys, si Cheese Escudero ang ang mas masasabi natin na mas merong responsibility. Kasi siya yung
Sa Senate siya eh. Kasi ang pagkakaalam ko sa BICAM, guys, palaging palaging ang Senado ang palaging dyan, mas merong say. Mas may say. So between Saldico and Chis Escudero, dapat si Chis Escudero, siya yung nakapagsabi dapat kay Saldico na, ay hindi pwede ganito. Kaso nagkaano sila eh. Ano ba tawag mo doon? Yung nagkasabuatan eh. O sige, ganito. Kasi biruin mo ba naman, no? Chis Escudero, pangalawa. Sa may pinakamalaking budget na insertion sa Sorsogon. Di ba? Pangalawa siya. Number 1, Joel Villanueva. Pangalawa, Chis Escudero. So, mga kaibigan, sila talaga ang magdidiin dito, no? Chis Escudero at saka si Saldico. So, sabi pa ni Speaker, the late House leader underscored that his attendance was guided by his long-held belief in transparency and accountability, saying he intended to help the Commission ensure that the truth comes out. I have always believed in transparency and accountability, and that's why I'm here today, to do my part in ensuring that the truth comes out, he stated. Romualdez emphasized that he had no hesitation about facing the inquiry, stressing that he would cooperate in every way possible to hasten the proceedings. I am willing to do anything that will help speed up the investigation because, like every Filipino, I want the truth to be established without delay. Diba? He added that his appearance was meant to uphold the principle that facts, not politics, should define the course of investigation. Tama nga naman, di ba? Facts, datas, not politics. Ang ginagawa kasi ng mga Duterte, ng mga DDS, sige, si Romualdez lahat yan. Si Romualdez ang mastermind. Si Romualdez ang ganito. Pagkatapos, hanapan mo ebidensya. Wala eh. Pagkatapos, pag tingnan mo yung datos, sino yung mga nandun nakapirma? Sino yung mga pangalan na nandun? Yung mga nagbintang kay Speaker, yung pangalan nila at yung pirma nila ang nandun sa BICAM. Nakakatawa, di ba? Nakakatawa, di ba? Yung nagbintang, yung mga tao na nagbintang kay Speaker Martin Romualdez, nandun ang pangalan sa BICAM, nandun pa ang pirma. Pero yung pinagbintangan nila, wala yung pangalan, wala din yung pirma. Nakakatawa, di ba? Kayo, hindi ba kayo natatawa? Nakakatawa. Tapos, ito pa. He added that his appearance, nabasa ko na, at the end of the day, it is evidence na at the end of the day, it is evidence, not political noise or unfounded accusations that will reveal what really happened. Romualdez said, Tom, ang galing talaga ng speaker namin, ang talino, no? Yan. Upon his arrival at the ICI, Romualdez reiterated his gratitude to the Commission for the opportunity to participate in his proceedings, noting that he intended to provide personal insights that could aid in inquiry. Nagpapasalamat ako sa ICI para sa investigasyon. Ngayong araw na ito, I am ready to give my personal knowledge on the budget process, he said in an ambush interview. Romualdez clarified that although he was not a member of the bicameral conference committee, he came prepared to help the commission establish the facts and dispel any misconceptions. I am not a member of the bicameral conference committee.
I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information, he said. He further stated that his participation in the hearings was part of his commitment to public accountability and transparency, adding that he had no reservations about answering questions relevant to the inquiry. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Ganyan ba si Sara? Hindi. Hindi ganyan si Sara. Kasi si Sara, ayaw mag-take ng oath, ayaw pumunta, ayaw umattend, tago ng tago. Defense mechanism, magtataray, atake. Naalala ko tuloy yung narinig ko, no? Ang sabi sa psychology, ang tao na may kasalanan, na hindi niya kayang idepensa ang sarili niya, alam niyang talo siya. Alam niyang wala siyang idedepensa eh. Alam niyang talo siya. So ang gagawin niya, aatake, maggagalit-galitan, magbabato ng putik, magbabato ng mga akusasyon, sabihin, bakit ako sasagot sa inyo? Mga kurakot kayo. Bakit ako sasagot sa inyo? Mga ganito kayo. Tapos sasabihin, ikaw nagnakaw ka ng ganito, ikaw ganyan. Di ba? Imbis na sumagot sa katanungan sa kanya tungkol sa dapat na ipa-explain niya, i-explain niya dapat, ang ginagawa ni Sara ay umatake. Defense mechanism yan ng mga tao na sukul na. Mga tao na may mga kasalanan at sukul na sila at hindi na nila kaya na dumipensa dahil alam nila wala silang ibidepensa na katotohanan dahil alam nila na may kasalanan sila. Kaya ang gagawin na lang nila ay magbabato ng putik. Sabihin si Martin Romualdez ang lahat may kasalanan na to. Si Martin Romualdez ang mastermind. Lahat Martin Romualdez, ituturo Martin Romualdez. Pero ang totoo, kaya niya ginagawa yan dahil hindi niya kayang sumagot at depensahan ang kanyang sarili gamit ang mga facts, gamit ang mga datos ng mga katotohanan. Kaya siya ay magbibintang na lang. Diba? Yan ang katotohanan, no? Yan po yung sinasabi sa psychology. Malalaman mo daw ang taong nagsisinungaling. Magbibintang. Instead na sumagot at magpakita ng facts, magbibintang na lang. Si Martin Romualdez, mastermind. Si Martin Romualdez lahat. Diba? Pero tanong ko sa inyo, narinig nyo ba? Naringgan nyo man lang ba si Martin Romualdez? Nagsabi. Si Chis Escudero lahat ang kumuha nito. Si nag-insert. Wala kayong makikita na may ganyang sinasabi si Martin Romualdez. Bagamat lagi siyang pinagbibintangan, never siyang nagbintang sa mga senador. Hindi gawain ni Martin Romualdez na magbintang sa kahit kaninong tao. Diba? So, kitang-kita kung sino yung mabuting tao at kung sino yung masamang tao. Sabi ko nga sa inyo, yung Sara Duterte nyo, kailangan niya ng deliverance from the power of darkness. Kasi nilulukuban na siya ng masamang espiritu. Si Sara Duterte ay under the spell of the demons. Nilulukuban si Sara Duterte ng kapangyarihan ng kadiliman. Paano ba naman hindi siya lulukuban ng kapangyarihan ni Satanas? Biruin mo, inangkin na niya kinlaim na niya na presidente daw siya ng impyerno Diba? Ano sabi sa Bible? Kung ano yung kiniklaim mo, kung ano yung kinoconfess mo, yun ka.
Kinlaim na niya presidente daw siya ng impyerno. Kaya nilukuban na siya ng masamang espiritu. Kailangan niya ng deliverance. Kailangan niya ng, kung hindi pare, pastor, minister, kailangan niya ng mga spiritual advisor para tulungan siya na gumaling at makatakas, makawala sa tanikala ng dyablo. Kailangan niya yan. Sige, tamo, hindi ba kayo nag-aalala sa inyong idolo? Sara Duterte, puro na lang galit ang nasa puso, puro ng masama ang lumalabas sa bibig, puro paninira sa Pilipinas, puro paninira sa gobyerno, sa Pangulo natin, puro paninira pati sa turismo natin, sinisiraan, at inaangat naman ang China at ang turismo ng China. Hindi ba kayo nag-aalala? Bakit gano'n na ang isip ng Vice Presidente? Mukhang hindi na talaga tama. No wonder, magkasundo sila ni Kiko Barsaga. Di ba? Kasi pareho silang may mental health problem. Di ba? So mga kaibigan, maraming po salamat sa lahat po ng mga pro-PBBM, Marcos loyalists, sa kakamping, no? Sa lahat po ng mga kakamping, dilawan, at sa lahat po ng mga DDS, no? Ng mga bugok ng mga DDS na nandito sa aking channel. Yung mga bugok na DDS, para magkasilbi naman kayo, pwede bang paki-double tap. Double tap to like our video. Paki-double tap nyo. Double tap, ganyan lang, oh. Yan, yung finger nyo, no? Double tap, 1, 2. Pagkatapos, makakapag-like na kayo. Double tap para kayo makapag-like. Mga bugok na DDS. Okay? Para naman magkasilbi kayo. Aba, nood kayo ng nood dito sa live ko. Every time na nag-live ako, nanonood kayo. Tapos wala kayong silbi. Ha? Oy, para naman magkasilbi kayo, double tap to like my video. At saka paki-share nyo na rin sa inyong mga kasamang mga DDS para hindi lang kayo ang na-stress at ang na-high blood. Pati yung mga kasama nyo ay may stress din at ma-high blood. Okay? At paki-share na rin sa inyong newsfeed para yung inyong mga kasamang mga DDS na mga bugok din ay ma-stress din at ma-high blood. Okay? Bye-bye. God bless.